Alam mo, yung feeling na December pa lang, pero parang pagod na ang wallet mo. Yung sinasabi mo na naman sa sarili mo, next year mag-iipon na talaga ako. Pero taon-taon na lang natin sinasabi yan. Real talk, kung gusto mong dumoble ang savings mo this year, hindi mo kailangang hintayin ang mas malaking sweldo. Kailangan mo lang na mas maayos na sistema. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang step by step kung paano mo maradoble ang savings mo sa realistic at relatable na paraan. Hindi lang ito motivation. Ito ay strategy. I'm Chan, and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpe-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits, at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom, at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Number 1, clarity before strategy. Bakit hindi ka makapag-ipon kahit may income ka? Maraming Pinoy hindi nauubusan ng income, nauubusan ng clarity. Kadalasan may goal pero walang eksaktong amount. May pangarap pero walang deadline. May vision pero walang computation. Madaling sabihin ang gusto kong mag-ipon. Pero kung wala kang sagot sa magkano, kailan at paano, malabong mangyari yan. Mini story si Andre, call center agent. Sabi niya gusto niya makaipon. After 8 months ayon, 0 pa rin. Hindi dahil gasador siya, kundi dahil wala siyang malinaw na target. Nang nilagay niya sa papel na target niya ay 60,000 pesos sa isang taon, doon lang siya naging consistent. Clarity creates direction. Direction creates discipline. Action step, pumili ng eksaktong target, 25,000 pesos, 50,000 o 100,000 pesos. Kahit magkano basta malinaw. Key takeaway, hindi mo maradoble ang savings mo kung hindi mo alam kung magkano ang target mo. Number 2, the 2 times formula. Gawing realistic ang salitang double. Simple lang ang formula. Income minus obligatory expenses times better behavior equals double savings. Hindi nadodoble ang savings dahil sa swerte. Nadodoble ito dahil sa sistema. Maraming naniniwala na kailangan agad ang side hustle para dumami ang savings. Minsan oo, pero madalas ang problema ay hindi kakulangan sa kita, kundi inefficiency sa paggamit ng pera. Action step, alamin ang current savings mo. Halimbawa, 2,000 pesos per month equals 24,000 pesos per year. Goal next year, 4,000 pesos per month o 48,000 pesos per year. Hindi dramatic pero realistic. Key takeaway, ang pag-double ng savings ay nagisimula sa pag-alam kung ano ang kasalukuyan mong sinisave. Number 3, the automation game. Automatic pero may utak. Maraming nag-automatic transfer ng savings pero binabawi rin pagkatapos ng ilang buwan. Nangyayari ito dahil automation lang, walang behavior design. Para gumana ang automation, number 1, gumamit ng savings account na hiwalay sa panggastos. Number 2, lagyan ng konting friction o hirap sa pag-withdraw o pag-transfer. Number 3, gumamit ng percentage-based savings, huwag fixed amount. Mini story, si Kevin, freelancer, dati 500 pesos lang ang naiipon kada buwan, nag-set siya ng 15% automatic savings sa account niya na hindi madaling galawin. After 10 months, may 24K na siya na halos hindi niya namamalayan. Key takeaway, gumagana ang automation kapag hindi madaling galawin ng pera. Number 4, the 90-day money sprint. Bakit mas effective ang 3 months kaysa 1 year? Ang 1 year goals madalas nauudlot. Ang 90-day goals mas kayang tapusin. Steps, piliin ang isang priority, kunyari sinking fund. Number 2, mag-set ng 90-day target. Number 3, bawasan ng isa o dalawang lifestyle habits. Number 4, i-redirect ang natipid papunta sa savings. Mini story si Lara, 23, may corporate job. Mahilig sa weekend food trips. Sa loob ng 90 days, nalimitahan niya ang dine out sa once a week. Resulta, 11,200 pesos na savings sa loob ng 3 buwan. Key takeaway, mas nananalo ang short-term intensity kaysa long-term inconsistency.
Number 5, the stealth budget system. Save more without looking kuripot. Ang goal ay hindi magmukhang gipit, kundi tahimik na mag-ipon. Rules. Savings ay non-negotiable, parang bayarin. Automatic dapat. Mas effective ang maliit na bawas kaysa buo na pagtanggal. Example, lumipat sa mas murang kape kaysa tumigil uminom ng kape. Limitahan ang gala imbes na tuluyang tanggalin. I-cancel lang ang subscriptions na bihirang gamitin. Psychology note, ayaw ng utak ng biglaang sakripisyo, pero kayang-kaya niya ang maliliit at tuloy-tuloy na adjustment. Key takeaway, tahimik na adjustment ang mas tumatagal kaysa extreme na pagtitipid. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 6, the 3 income angle. Pabilisin ang savings na hindi stressed. Yes, hindi lahat ng pagdodoble ng savings ay kailangan ng side hustle, pero nakakatulong ang multiple income streams. Number 1, main income. Dito nakabase ang percentage ng savings. Kunyari, 10% ng sahod mapupunta sa ipon mo. Number 2, variable income. Kalahati ng side hustle mo diretso sa savings. Number 3, semi-passive income. Ilagay lahat ng interest income sa savings. Mini story, si Carlo, graphic designer. Nilagay ang 50% ng commissions niya diretso sa savings. Sa loob ng isang taon, nakaipon siya ng karagdagang 54,000 pesos. Key takeaway, mas mabilis lumaki ang savings kapag ang lifestyle ay nakabase lang sa main income. Number 7, expense power ranking. Unahin ang may mas malaking epekto. Hindi lahat ng gastos ay same ang epekto sa budget. Categories, high impact, ito yung renta, pagkain, transportation. Medium impact, utilities and subscriptions. Low impact, snacks at maliliit na cravings. Kadalasan nag-focus tayo sa low impact categories pero maliit lang ang epekto niyan. Ang totoong tipid ay nasa high impact expenses. Examples, mas murang renta, 2,000 to 5,000 pesos monthly ang pwedeng matipid. Optimize commute, pwedeng 1,000 to 3,000 pesos ang ibaba. Meal prep, 2,000 to 4,000 pesos ang mababawas. Key takeaway, malalaking adjustments ang nagbibigay ng malalaking resulta. Number 8, the 12 payday system. Disiplina kada sweldo. Mas effective ang pag-iisip per payday kaysa per month. Every payday, 10 to 20% savings, 5% emergency fund, 5% future fund, controlled spending, iwas sa bagong bad debt. Example, kung 25,000 pesos ang net pay at 5,000 pesos ang napupunta sa future funds kada sweldo, sa loob ng isang taon, may 60k ka na agad. Key takeaway, ang tunay na disiplina ay ginagawa tuwing sweldo, hindi tuwing New Year. Number 9, common money pitfalls. Mga dapat iwasan. YOLO spending dahil sa social pressure. Savings na nakadepende lang sa kung may matira sa sweldo. Bonuses na agad ginagasto sa luho. Sobrang tiwala sa future discipline. Fix, automation, limits at malinaw na money rules. Key takeaway, mas mahalaga ang psychology at system kaysa income. Number 10, 2 times savings blueprint. Quick summary. Number 1, clear savings target. Number 2, alamin ang current savings. Number 3, smart automation. Number 4, 90-day savings sprints. Number 5, stealth budgeting. Number 6, multiple income strategy. Number 7, high impact expenses first. Number 8, payday discipline. Number 9, iwas sa money traps. Kahit kalahati lang dito ang ma-implement mo this year, malaki improvement na yan sa savings goal mo. Recap and motivation. Bagong taon, bagong goals. Pero tandaan mo, hindi lumalago ang financial life dahil mas malaki ang sweldo. Lumalago ito dahil sa mas maayos ang sistema. Hindi mo kailangan ng perfect timing. Kailangan mo lang magsimula kahit maliit.
basta tuloy-tuloy. Handa ka na bang doblehin ang savings mo this year? Comment, game, double savings year. This is Pinoy Stealth Wealth, helping Pinoys grow quietly, intentionally, and consistently. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wise, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.